They shall lay hold on bow and spear. They are cruel and have no mercy. Their voice roareth like the sea, and they ride upon horses, set in array as men who roar against thee, O daughter of Zion. You have heard the fame thereof. Our hands wax feeble. Anguish hath taken hold of us, and pain as a woman in travail. Go not forth into the field, nor go by the way, for the sword of the enemy, and fear is on every O side. daughter of my people, gird thee with sackcloth, and wallow thyself in ashes. Make thee mourning, as for an only son, most bitter lamentation. For the spoiler shall suddenly come upon us. I have set thee for a tower and a fortress among my people, that thou mayest know and drive their way. They are all grievous revolters, walking with slanders. They are brass and iron. They are all corrupters. The billows are burned, the lid is consumed of fire. The founder melted in vain, for the wicked are not locked away. Sabay. Reprobate silver shall men call them, because the Lord hath rejected them. Let's pray, Lord, salamat sa mga salita, Panginoon. Marami sa chapter 6, Panginoon. I pray na maging pagpapala bawat chapter na to, Lord. Especially ngayon, Panginoon, may attach kaming importanting subject sa panahon namin yun. I pray na intindihan namin ito lahat, Panginoon, at makita namin kung ano yung gusto sabihin sa amin. At ma-apply din namin ito, Lord, sa aming buhay, Panginoon, even sa church, sa bahay, sa mga classmate namin, mga ibang tao, Panginoon, ma-judge namin na tama, Panginoon, na yung mga taong reprobate. At dito sa context ito, mga nation. So I pray, tindihan namin, kaya po ma-awain kayo, but mayroon din kayo limitasyon, hindi dahil sa inyong limitasyon na personally, but sa inyong judgment. So maintindihan namin nawa itong ngayong gabi, nung madalas natin natakin to, Lord, pero ngayon ay makikita namin sa example, Panginoon, ng Israel. Kailangan po, Lord, kayo magpala, kayo kayo malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Ang dami may sakit, no? Sino may sakit? Sa amin, madami. Anyway, good evening po sa lahat. Good evening po. So, title po natin ngayon, simple lang, Reprobate Silver. Reprobate. So, ngayong gabi, sana maintindihan natin yung sabihin niya. So, napag-usapan lagi natin yan. Pero baka sa iba, hindi pa masyado. So, ito po yung unang mention ng word na yan, reprobate. Hindi madalas ginagamit yan, no? Ngayon, alam niyo reprobate? Ano yung sabihin reprobate? Ha? Lakas mo parang marinig ko. Alam mo, hindi? Medyo. Anong ibig sabihin reprobate? Tingnan natin sa Tagalog. Itinakwil. Ano yung reprobate? Ha? Mga bakla. Isa example yun. Pero pag sinabi yung reprobate, ano yun? Basically, ha? Ano yung reprobate? Peter, ano yung reprobate? Lakas ang tenga nito eh. Tama. Hindi natanggap, hindi katanggap-tanggap. Tinakwil nga eh. Reprobate. Tinanong ako nito. Reprobate. Tingnan natin kung tama ang dictionary. An unprincipled or depraved person. Walang prinsipyo. Depraved kasi wala nang kwenta, wala nang kakayanan, no, na basta napakasama ang sabihin nun. Scoundrel, rogue, ano pa? Morally corrupt, depraved nga, no, sabihin wala na sa kanya yung masarap mabuti, di ba? Hindi siya pakialam doon, hindi niya nire-regard yun, okay? Archaic na pala to, pero ito yung totoo eh.
rejected as worthless or not standing a test. Condemned. Ito pa, strongly as unworthy, unacceptable, evil. Refuse to accept or reject. Ito, ang ganda na, foreordained to damnation. Huwag lang parang Calvinist, ha. So, talagang napakasama nito. Okay? Rejected. So, sabihin ko na sa inyo, naghahanap ako ng ano sa, walang makitang, pero, alam natin ito, itong silver, magandang bagay sana yung silver, di ba? So, may mamahali niya, magandang bakal, nakakagabot nga rin ng something yan, eh. Pero, pag nare-refine daw yan ay minsan, either, ang alam ko lang po dyan, naghihinang kasi ako dati, kahit ngayon. So, minsan may mga bakal na pag sobrang nainita na ng gusto, hindi na siya kumakapit, o hindi lang marunong. Pero, ganyan po yung mga bakal pag hindi na process ng maayos. Ngayon, sabi naman na iba, yung reprobate dito, iba yung dross Nalala nyo na natin mga dross. Ito yung mga refuse, no? Ito yung mga walang kwenta, tinatapon. Either lupa, dumi. Pero ito kasi reprobate silver So medyo kontra siya, reprobate, walang kwenta, patapon. Yung silver, mahalagang bagay. Kaya actually maintindihan natin ngayon yung gabi, kasi tinutukoy dito mga Hudyo tsaka Israel. Okay, by the way, bago pala yan, ano yung mga last four dating na, sa chapter 2, rejected confidence, rejected. So, chapter 3, only acknowledge the iniquity, admit you're a sinner. Number 4, chapter 4, though thou rentest thy face with painting. So, sana naalala nyo habang ni-review natin. Okay? Yung mga natakil na natin din last week, and what will you do in the end thereof? May mga negative na bagay naman, anong gagawin natin? Yun ang tanong sa atin. Pero ngayon, yun ang title natin, reprobate silver lang. So, nabanggit din ba yung bakla daw, no? So, tama yun, kasi nga, pero isa lang yun sa example. Ngayon, natawa ako sa mga balita ngayon, di ba nag-welga na naman daw sila. Mga salot na nga, nagsalot pa. Nang away pa doon, ano naman pinaglalaban nila? Diba? Gusto nila tanggapin sila ng tao, di naman nila tanggap yung Diyos, ginawa ng Diyos sa kanila. So, isa yan talaga sa perfect example ng reprobate, mga bakla na parang siraulo na basically. Yun di ba? Lalaki ka, ginawa kang lalaki ng Diyos, nasa ano yung birth certificate mo, lalaki o kaya babae. Wala namang iba na, di ba? Yun lang yun, babae, lalaki, yun lang. Sa CR, lalaki, babae. Ba't ikaw, iba pa? So, kaya nasiraan na ng ulo yun. Basically. At tinatakin natin lagi yan kasi yun ang sinasabi ng Bible. At maraming na loloko kasi I believe perfect yung timing nila mga yan So, ngayon, sinusulong nila yan kasi alam nila pag hindi na naman natuloy yan, hindi sila tinanggap, mahihirapan na naman sila. Ngayon yung pinaglalaban itong mga nasa, yung sogi nga, gusto nila kasal silang lalaki sa lalaki. Masira ulo basically. Nakasira ng araw Perfect example lang si Raulo yun. So pero actually mas mas malalim pa kasi alam niyo pag dito, sexual sins, medyo tricky yan. Pero pwede din maging simple lang kasi nga yun nga, lalaki babae, pwede na yan pag mag-asawa, yun lang yan Pero nagiging tricky, marami nalilito kasi nga sa mga perversion meron sa ating panahon ngayon. Okay, kaya sa lahat ng hindi nyo kukumit yung ganyang bagay, amen? Alam mga bata kasi ngayon, expose kayo dyan. Malilito kayo dyan. Maraming epekto sa utak nyo yan. Sa atin, lahat tayo, basically. Iingat kayo dyan. So, ano kung gusto sabihin niya? Bago natin, kasi wala nang, tingnan natin sa isang dictionary ko pa, So, wala ata ako dito, Baka sakali lang, ano ba ako dito, Wala. Anyway, kuha nyo na yun. Basically, patapon. Yan ang sabi ng ibang patapon or tinakwil. So, mayroon mong ganun. Sa panahon natin, ikaw pa yung
Lahat ng tao mahal ng Diyos. Ganyan ang mga Philippines kasi ng karamihan eh. Kaya pag pinis mo na sa Bible, anong wala ng pag-asa? Lahat ay pag-asa. Karamihan, oo, sa biyaya ng Panginoon. Kasi maawain siya. Pero meron pa ng isang, may exemption, I mean. Huwag kayong magkakamali. Diyan, konti lang naman yan. Lagi kong inaano sa soul winning yan kasi nga, nakakalito ng panahon natin ngayon. Amen? So mag-iingat din kayo nang nakita nyo lang, medyo malambot. Iba yung malambot lang, iba yung effeminate, iba yung bakla, iba yung tomboy, iba yung talagang pumapatol sa kapwa niya. Okay, magkakaiba yun. Kaya ginagawa nila LGBT, napakarami. Nililito lalo tayo. Basta sa atin lang, lalaki, babae, wala na iba. Pag may gusto pa siyang sira ulo yun. So wala na pag-asa na yung utak niya, wala na sa ayos. Kasi tingnan natin yung reference sa Romans 1. Para lang malinaw kasi kung kung inaaral to, hindi na mahirap aralin. Totoo lang. Kasi na dito yung reprobate mind. Yan. Ito, 28, no? So, pero ito, malinaw dito kasi tatanggi pa, hindi naman bakla yan. Ito yung mga sobrang violenting tao. O, tingnan natin. Sabi dyan, gaya ng mga lalaki din. Ito, inuna kasi dito, mga babae, kaya hindi lusot ang tomboy dyan, ha? Ganun din yan, mga dyke. Mga tomboy, ganun din yun. Kaya sabi dito, kagaya ng mga lalaki daw, iniwanan, leaving the natural use of a woman. Okay? Ang babae sa lalaki, yan talaga magka-partner, di ba? Mag-aasawa, mag-aanak. So, yun yung natural, sabi. Alam niyo yung natural, di ba? By nature. So, yun. Tinatanong yan. Yun talaga yung lalaki sa babae. Yan. Pero ito, iniwanan nila yun. Sila, lalaki sa lalaki. Walang dyan, walang malabo dyan eh. Ano ba? Hindi naman hindi last nga eh. So sila mismo. So burn in their own lust, one toward another, men with men. Ang hirap i-describe dito, kaya lang sinabi na lang niya, working that which is unseemly. Hindi dapat ganun, pero sinusubukan nilang gawin yun. Sira ulo na nga kasi, kaya sabi dito, receiving in themselves, dahil sa kasalanan na yan, pinarusahan sila ng Diyos. Ibig sabihin ng receiving themselves, tinanggap nila ang recompense. Pag sinabi recompense, parang parusa o gante, recompense. So obviously dito ay parusa yan. Of their error which was meet. So kung ano man, iba sinasabi ito AIDS daw yan. Parang totoo eh. Kasi yung AIDS po, grabe ang HIV, grabing sakit yan. Hindi nagagamot. Ang bilis mong makontak pag yun nga kasi naano yan ng mga bakla eh. Yan ang nakukuha nila. Sakit. So, maawa ka ba doon? Bakla, namatay, ang daming rest in peace, si ganyan, nako. Impyerno yun. Yung nakakawa ng basta, sinasabihan mong, yan sinabi ng Bible, sabi, nung pinarusahan siya, buti nga sa kanya, parang ganun eh. Kasi meat eh, pag sinabi meat, sakto yan, dapat ka magkaganyan. Bakla ka kasi. Yan, malinaw ba? Kaya dito, and even as they did not, so bakla na nga siya, ayaw niya pang i-retain mismo ang Diyos sa knowledge niya. Ibig sabihin, walang Diyos. Kasi mas malala pa nga ibang Kristiyanong nagmamahal sa bakla eh. Nag-drawing pa ng nakakasal. Si Kesyo, si Jesus daw, dinayakap yung bakla. Alam niyo mo, gano'n ka blasphemous yun. Eh, pag gano'n, nakapipikon ako eh. Kasi bisa, wala magtanggol man lang sa Panginoon. Nakakadiri yun. Kaya sabi dyan, ni ayaw nilang ang ginagawa, nag-iimbento nga sila ng sarili nila ng Diyos na, yun nga, mahal sila, may pag-asa pa sila. Doon di lahat ng naniniwala doon is reprobate, pero hindi ba naloko nga? Maraming baptist na naloko din. Okay, so nagkaintindihan tayo, pero sinasabi ng Bible, lalo na daw, ayaw nilang kasi ang tunay na Diyos, ayaw nilang maisip, ayaw nilang pag-isip, ayaw nilang tanungin, diba? Tanungin mo Diyos, ano bang judgment ng Diyos dyan? Ayaw nila. Pinapalitan kaya ngayon, God gave them over to a reprobate mind. Sinabing reprobate silver, rejected. Ano yung reprobate mind? Yung utak mo, yun nga, si Raulo, basically, kanina ko pa sinasabi. Wala nang di na kapag-isip ng matino. Ngayon, pag may kaibigan kayo na medyo, dyan, para malaman nyo rin kung anong stand niya dyan, anong pang klaseng siya,
Madalas pag normal naman yan, ako may mabait akong mga office mate na tanong ko lang, siya nag-open, okay lang naman bakla, sir okay lang yan tinanong ko, ikaw pag nagkaanak ka lalaki, gusto mo maging bakla? Syempre hindi, bakit hindi? Nag-isip siya. Kung sinasabi mo katanggap-tanggap yan, ba't di mo tatanggapin pag yun sa'yo? Diba? Kasi ramdam mo yun sayang naman, talaga. Hindi mo tatanggap Kaya yung mga balita pa nila kaya Sharon Cuneta daw ay proud na proud sa kanilang anak. Hindi yun, tinanggap na lang nila yun. Ayaw nila mapahiya, pahiya na kasi sila. Kaya ngayon, kasi hindi mahirap to. Pag nagkaroon ka ng anak, turuan mo agad. Ngayon, minsan lalo bata, ito si Shana, gusto mo minsan magdamit ng panglalaki. Wala, yun, di ba? Tuturuan mo pa yan Ako dati, naglalaro din ako ng manika. Yun yung andun Oo. Wala Laro lang naman yun. Pero, tuturuan ka. Uy, pambabae yan okay. Diba? Ano naman haba ang buhok mo. Pambabae yan. Gusto mo ganyan-ganyan ka. Ang haba rin ng buhok ko dati. Hindi ako naturuan nadidiri ako parang ang mabay sa lalaki. Sa may pagkakaibar malaki ang lalaki babae, itong mga loko-lokon to, gusto nilang pag-isahin, na binoblur nila yung difference. At pagkatapos nila sa Deuteronomy, sinabi doon, ang lalaki, huwag kang magsusuot ng pambabae, babae. Ba't pati damit naman, pinapakilaman pa ng Diyos? Kasi nga, ayaw ng Diyos na magbo-blur yun. Mayroong lalaki, may babae, hindi yan pareho. Basta may kilala babae, sporty. Okay lang sport. Pero ako, hindi ako sa ganun. Hanggat maaari, nag-weights. Hindi yun ang role mo Nung gusto mong patunayan. Hindi naman makipaglaban sa lalaki Yung pala yakapin mo na yung role mo sa buhay, men. At yun nga, next seminar natin, feminism. Kailan man yan. Okay, ha? History ba muna in the Bible? Basta yun, basta isa nakapila. Men. Okay, sana nakuha natin reprobate, rejected, wala nang kwenta, tinakwil na. So, salamat sa awa ng Panginoon, hindi yung ganong karami. Ngayon, sa US daw, umaabot na ng 2% ang bakla doon. I believe, hindi yung iba dyan, mga lang, mga malambot lang. Okay? Ngayon, kaya nga importante, maturuan yan. Okay? So, pero yun talaga, dadami rin yan. Sa Sodom nga, dumami yan. So, sa lugar na dumadami yan, susumpay ng Diyos yan. Kaya sana, wag sa pamilya natin, wag naman sa church. Imposible dito yung pero. Anyway. Sana ako. So, ganyan tayo. So, again, sabihin ko sa inyo, ang context ito, pa rin, Israel pa rin. Judah, especially, and Benjamin. Kasi yung dalawa yan natira sa Judah Benjamin, napakaliit na kasi niyan Pero ang unang tinukoy dito, Benjamin, gather yourselves to flee out of the midst of Jerusalem. Okay, umalis daw kayo sa Jerusalem. Bakit? Tingnan natin. And blow the trumpet in Tekoa and set up a sign of fire in Beth Haserem, for evil appeareth out of the north, and great destruction. So, again, madalas na tema sa Bible, sa Israel, nagbabanta ang kanilang judgment sa kanila. So, meron daw bansa ngayon, kaya yung Iran, tinitira nila yan Kasi, natatawa nga dyan pag ina-analyze mo kasi, ba't bawal magkaroon sila ng nuclear? Ba't yung iba meron? Kasi nga, kilalang talaga. Na yun tawag doon. Extreme Muslim country. After nung nagkaroon sila ng ganong structure. Dati hindi Anyway. Kaya kahit konti lang na nuclear, takot na sila. Okay? So ngayon, dito sa kanila, ayun lang yung panakot ng Diyos. Kasi totoo naman, nangyayari naman yan Pag may isang nation, walang magawa sa power, yaman nila, magsasakop ba, ganun mangyayari later sa Israel, sa Judah. Okay? So again, yung panahon na to, nasakop na Israel. Judah na lang. Kaya nga, sila ay winawarningan. So, pwede nating aral dito. Tayo minsan, ganun. Pag tayo sinasabi, Pastor,
Ano sabi mong laro ng laro, mahirapan trabaho? Ano sabi mo dyan? Winawarning ka nga ng posibleng malamang sa hindi na mangyari. Hindi ka pa makikinig. Matalino ka. Ito, dito mamaya sabi, pwede naman sila magsisi. Parang last time, di ba? Pwede ka naman magsisi. Ano yung ginagawa mong kalokohan? Kasi kasalanan, di ba? Only acknowledge thine iniquity, sabi sa chapter 3. Di ba? Pero ito, yan nga, pinagbabantaan sila na naman. Ano pa? I have likened the daughter of Zion to a comely and delicate woman. Nakita ba kayo ng ano? Sino ano dito? Sa church natin, sino yung parang muse, parang ganon. Sino dito yon? Madalas bata, di ba? Sabihin natin si Julia. Si Julia na lang. Ate Marge, no? Ano yung ayaw mo mangyari kay Julia? Lagi natin nasabi yan, di ba? So, isabihin kasi niya, walang lakas yan. Kawawa yan. Pag yan ay tanga-tanga, di ba? Nagpagabi kung saan. Daming addict pala doon. Tapos ka. Amen? Paggabi ka ba kung saan-saan? Ikaw ano? Kayong tanga-tanga. So, ang ganda raw niya. Ang ganda oh. Comely. So, precious kayo. Amen? Pero itong Jerusalem, ganun din kaso. Nagpakatanga, nangyayari sa kanya. The shepherds with their flock shall come unto her. They shall pitch their tents against her. Against, ha? So, ibig sabihin, lalabanan sila. Papalibutan, they shall feed everyone. They shall feed everyone in his place. So, kumbaga, para silang, yun nga, pag-asamantalahan. Okay, yung sa kanila, hindi sa kanila, nakawin yung kanilang dapat sa kanila. Okay, yung kalaban nila. So yan, gaya na. Prepare ye war against her. Arise and let us go up at noon. Woe unto us for the day go. Huwag kayo malilito ha, context lang. Obviously, may kalaban, nagbabanta, and then yung Jerusalem, o yung Israel, o yung Judah. So pag dumating yung kalaban mo, patay ka. Sabi, woe unto us for the day goeth away, for the shadows of the evening are stretched out. So, ibig parang yung gabi kasi, yan ay picture ng kalituhan or ng adiliman or ng negative, no? So, arise and let us go by night and let us destroy her palaces. Yan, binomba raw Iran, gabi yan eh. Hindi kita, di ba? Ganon din kayo minsan. Nakikinig ba kayo? Kung pagsasamantalaan kayo, kahit lalaki. Marami na yun, namagit yung mga bakla, di ba? Iingat kayo kahit lalaki kayo. Amen? Si Michael Jackson, dami raw nung ano. Huwag kayong magtitiwala kahit kanino na hindi nyo sigurado. Amen? Sasabihin nyo rin sa akin pag may ganyan dito. Amen? Mali na ba? Wala naman siguro, pero sabihin ko sakali lang. Pahuli agad natin sa polis. Agapos natin sa ano. Sabi dyan, let us go by na yun yung mga kalaban ng Diyos, tsaka kalaban ng mga anak ng Diyos, lingkod ng Diyos. Pinagbabalakan siyang sirain yung yung palas. Yung mga gandang lugar nyo. Okay? Ngayon alam nyo yung ang ganda yung posisyon nyo, nag-aaral kayo ng Bible, naalagaan kayo, nasa maayos kayong kalagaya, puro dito ako kayo din. So, yung mga kalaban, yung mga demonyo, anak ng demonyo, yung mga reprobate, pinagpaplanuhan kayo niya. Paano ko kaya lolokohin si Tricia para umalis sa church? Yan ang iniisip niyan. Wala sa church. Kaya tayo sa diadem kahapon. Kaya nakaka-bless pag gano'n, nakikita ko, iba, nanatili. Yung pala, nakikita ko pala sila, nakaka-bless. Kaya, batian doon, wow, salamat, dito ka pa. Tuloy lang. Sa mga bata dati, doon. Okay, so yun ang natin. Yun ang goal nyo. Okay, pag nagkakita-kita na naman, dito pa rin kayo, di kayo. Nasaan na ba si yung doon? Si Rain, yun yung doon. Wala na yun. Addict na ngayon yun. Pangit naman, di ba? Nasaan na si yung... tuloy ko lang ha, medyo mahaba ito eh. For thus hath the Lord of hosts said, hew ye down, kaya hew yan hew. Sabihin nyo nga, hew. Sinabing hew, parang inataga, pinuputol, yan.
And cast a mount against Jerusalem. Ito yung mga tinutukoy dito, itong mga kalaban ng Jerusalem. Yun nga, gagawa kasi ganyan po yan eh. Pinagawa rin sa kanilang Panginoon dati yan. Yung mga puno, sinisira yung para di magamit, gagawing pang ano, either missile o pang sira nung ano. Yung sinasabi sa kanilang Diyos. The city to be, this is the city to be visited. Again, madalas po sa visit sa Bible ay negative. Okay? She is holy oppression. She is holy oppression in the midst of her. Jerusalem tinutukoy dyan. Ngayon po, hating-hati nga po ngayong mga tao ngayon sa Israel tsaka Iran na ano. Doon karamihan talaga, kaya may mga propaganda yan eh. Karamihan ng Kristiyano, kampi sa US, Israel. Ang dami kasi nungalingan dyan. Ang advice ko sa inyo, huwag may makialam. Observe nyo lang, pag-aralan nyo, pero never kayong, I stand with, ano man yan. Ay, kawawa naman Iran. Ay, Muslim yun eh. Extremist din yun, kaya sila pinuntirya eh. Lalo Israel, ganun din. Okay? So, kaya sinasabi dyan, Israel ay Jerusalem ay, mamaya paulit, marami pa to. Dito lang, holy oppression in the midst of her. Talagang, nang-o-oppress. Nambubuli. As a fountain casted out her water, so she casted out her wickedness. Violence and spoil is heard in her. Before me, continually is grief and wound. So again, dinidescribe na dito Jerusalem at saka ng Israel, ang Judah especially. Ano yung sabihin nung parang fountain daw. Nakita ng fountain, di ba? Bumubulwak. Ang katulad daw ng fountain na bumubulwak yung tubig, ang kanila, anong bumubulwak sa kanila? Wickedness. So sobrang wicked to. Wala, may ganun ba ang Jerusalem? Sabi nung Sunday school, huwag kayo maniwala. Tingnan mo dito sa Bible. So, pwede natin kumpara sa mga kulto rin, no? Puro kasi nungalingan, mag-ingat. Okay? Violence and spoil is heard in her, before continually is grief and wounds. Of course, yung grief and wounds, pag violente ka, ang ipupudos mo yan, nakakasugat ka, di ba? So, tuloy lang natin, be thou instructed of Jerusalem, lest my soul depart from thee, lest I make thee desolate, a land not inhabited. So, ngayon, ina-address sila ng Diyos ngayon, pwede pa sila magsisi. Winawarningan lang sila. Nakikita nyo ba? Be instructed. Kung ikaw, sinasabi ka, mag-aaral ka mabuti ha, para hindi ka mahirapan. Hindi ka nakikinig. Kung sinabing desolate, yung parang kawawang-kawawa yan, ubos. Okay? So, yun ang sinasabi sa Jerusalem, magbago ka na, kasi, nawarningan kita, darating yung panahon, tapusin kita, parang gano'n. Tuloy lang natin, thus saith the Lord of hosts, they shall truly glean the remnant of Israel as a vine, and turn back thine hand, as a grape gatherer into the basket. Ito naman maganda, meron na namang pag-asa, no? Merong reference na yes, minsan uubusin ng Diyos sa isang lugar, pero, alam yung glean, hindi nyo naman kanina yun. Glean yan ha, glean. Sinabing glean, hindi naman masyadong ginagamit sa atin. Pag sinabing glean po, parang ginagather din. Pero minsan, yan lang yung mga tira-tira. Yan po yung word na yan, glean. Ibig sabihin, hinarvest na, may natira pa, sila ngayon yung kukunin. Ang ginatawag doon, giniglean mo. Okay? Napakinabangan pa rin. Ayan, so, kaya nabanggit na yung remnant of Israel. So, yan yung reference sa mga tunay. Kasi as a whole, sila, makikita, reprobate na as a whole eh. Anong pag-asa niya mga yan? Wala na. Reprobate nga eh. Pero may remnant. Okay, sa Isaiah, nadaanan natin yan. Lagi may reference yan. So, sa panahon natin ngayon, sino yung remnant ng Israel na tunay dati? Christians na yon. At even sa among Christians nga, dami dyang Christian lang eh. Ang dami dyang peke, maniwala kayo. Kaya, kailangan mag-aral, hindi, tanggapin. Ay, may nagpo-post ngayon, mga Catholic na naman. Kaya siya nakita si Jesus nasa cloud daw. Anong laman eh. Magbasa ka na ng Bible, nakakita mo si Jesus. Anyway, so yan, yung mga tunay ay, siyempre, makakaligtas. Ginagather sa basket, okay? So obviously, yung mga hindi nag-gather sa basket, saan nag-gather? Okay, sunog. Tuloy ko lang, to whom shall I speak and give warning? That they may hear. Behold, their ear is uncircumcised. Ganito, parang naghahanap siya. Parang tayo. Pag soul winning tayo, minsan titingnan na natin.
Samba ako dito, meron ditong inuman, meron ditong mga bakla. Sino may share ko dito? Gusto mo mag-share di ba? Parang maling tayo. Gusto natin lahat magpuntahan dito, matutong salita ng Diyos. Ang tanong, sino? Parang ganun yung sabi dito. Dahil sa karamihan sa kanila, pag sinabing uncircumcised ear, alam niyo na yung uncircumcised, di ba? Circumcised, ay tinuli. Ba't, ano yung sabihin lang nun, pag circumcised, parang pinipicture malinis. Pag yung kanilang tenga ay uncircumcised, sabihin, marumi, hindi nakikinig, yun lang yun. Yan sabi dyan, that they cannot hearken. Hearken po yan ha. Hindi nakikinig na, hindi na kayang makinig. Cannot Ayaw o hindi kaya. Diyan na papunta po yung reprobate. Kaya po, siya na natin yung mga bakla, baso, parang maligtas. Hindi na nga kaya Ay, may kilala akong naligtas, tumanggap na, kunwari lang yun. Maraming kilala yung mga bakla, mga ano yan, mga pagkunwari niyan. Kaya mag-iingat kayo. Yun Pagkasama niya, mga bakla yan, ay, hindi tanggap ang bakla dito. Biglang magiging lalaki yan. Ganun yan, hunyango yan. Nakikinig ba kayo? Kaya mag-iingat. Tumanggap kay Jesus Kahit si Judas tumanggap kay Jesus. Kunwari lang yun. Makikita sana yung pagkakaiba. So yan. They cannot hearken. Behold, the word of the Lord is unto them a reproach. Pansinin niyo yan. Pag share mo yan sa Bible kahit saan. Tatawanan ka niyan. Ano bang gagawin sa'yo? Meron silang may bala na sila Kailan lang, kanina lang. Sinabi sa akin. Hindi sa akin, sa kasama ko lang Ba't galit ka sa bakla? Ba't kayo yung ang tawag nila sa Diyos, space daddy? Loko-loko yung mga yan. Diba? Flying spaghetti monster, mga ganun pa. Ibig sabihin, salita na Diyos, gaya, Bible. Yung ibang Israel, ganun na sa kanila. Israel yun yan sinasabi Kung sinabing reproach, yak! They have no delight in it. Ayoko niyan. Tuloy ka lang. Therefore, I am full of fury of the Lord. Galit na galit din si Jeremiah ngayon. I am weary with holding in. I will pour out upon the children abroad and upon the assembly of young men together, for even the husband with the wife shall be taken, and the aged with him that is full of days. Again, reference yan sa mga pag sila ay sinakop na, yung mga bagay na importante siya, asawa mo, siguro maawa kay lolo yan. Naku, walang awa-awa yan. Kala mo ba? Ubos kayo. Their houses shall be turned unto others, with their fields and wives together. Nanakawin yan. Ano meron ka? Mayaman ako, meron ako lupain. Pag nagkagera, anong pakialam mo sa papel mo? Naintindihan niyo ba? Diba ako? For I will stretch out my hand upon the inhabitants of the land, said the Lord. So, sinasabi niya dyan, siya yung nagpaparusa. Pag the time na pinarusahan yung Judah, Israel, siya ang gumawa nun. Ba't yung sama? Parusa nga sa kanila For from the least of them, bakit daw nila gagawin ng Diyos sa kanila yon? Ba't sila parusahan? Kasi from the least of them, even unto the greatest of them, yung mahirap, pinakamayaman, mga maliit, marami, is given to covetousness. Kung sinabi sa Bible kanina sa Romans 1, mayroon din ganun given. Ibig sabihin, ano ba yan? Yung gustong-gusto mo yun. Okay? Madalas yan sa Bible yung given, tsaka after. So, isipin, yun ang gusto mo talaga, covetousness, okay lang yan. Siguro, may kilala pa kayo na napaka, uy, sa akin yan. Sa akin na lang yan. Nanga-abo, ganyan. Sa bata, ganun lang. Maniwala kayo pag nagtatrabaho na kayo. Maniwala ka. Ka, tigas naman ang mukha nito. Meron na siyang ganyan. Gusto niyo pa ganyan. Ang daming ganun. Yung sinasabi dito. Tapos ko lang kay Naboth. Kay Ahab. Diba? Si Ahab, hari. May katabi lang yung lupa niya na ayaw bigay sa kanya. Pinatay sa bagay si Jezebel yun. Pero still, ganun pa rin. Yun, gaano ka covetous yung ganung tao. Napaka,
From the prophet even to the priest. Ay, hindi lang mga ordinaryong tao, hindi, pati mga propeta. Ano ko na naman si Joel Austin, naghihirap na daw, salamat naman. Pero ganun daw. Mga prophet, mga priest, dealeth falsely, mga sinungaling. Pastor, wala kang pastor na sinungaling, meron din. Pero hindi kasing gano'n iba, pero still, mali yun, di ba? Naingat lang din. They have healed also the hurt of the daughter of my people. Uy, pinagaling naman Hindi sabi slightly, alam mo yung slight? Konti lang. Paano nasabi ba sa'yo? Sabi mo, saying, peace, peace, when there is no peace. Alam nyo, ganyan na ganyan daw, parang kahit mga Kristiyano, naalala nyo yung sinare kong, nakaw ko lang nyo, pero yung meme, nalulunod na. Nalulunod na yung tao, nakaganyan, no? Kala mo nga abutin, appeal tayo, appeal. Okay lang, pray ka lang, matay ka na, punta ka sa impyerno, pray kita. Parang ganun, At least pinag-pray. Yung parang tutulungan mo, pero niloloko mo pala. Ganun po yung iba, At sana huwag tayong ganito naman, baliktad. So sinasabi na nga ng Diyos, ay saya pa lang. Sasakupin kayo pag di kayo nagbago. Hindi, wala namang gera di ba? Kahit po nung nalala sa Ukraine, ganyan na, hindi yan tutuluyan. Nag-iipon na nga ng tangke sa paligid, hindi tutuluyan. Ayun, tinuluyan. Ganyan na, again, balik tayo sa bakla, di ba? Wala namang, hindi namang masama yan, ano lang yan, Gusto niya lang maging malambot, Wala problema dyan. Ba't pinapatay ng Diyos yan sa panahon ni Asa? Tsaka Sodom and Gomorrah. Isipin nyo na lang. Ba't uubusin ng Diyos yung bakla? Kasi yun yung angels, Yun nga, Yun nga example sa atin, Pero may pati anghel, gustong rapein, lalaki yung anghel. Bakla talaga yun. Tapos, mga matanda, bata. Yung ginagawa sinunog sila ng Diyos. So, huwag kayong mga kampante dyan. Amen? Walang peace dyan. Labanan yan. At ako yung tipong tao na hindi ako mag-OA. Alam niyo na OA, di ba? Overacting, hindi ako kahit sa ang bagay. Sa preaching. Parang gano'n ang hindi ako sabihin. Pero parang gano'n yung banat sa akin. Sisigaw-sigaw pa! Ako pa sisigaw ba kung gusto ko lang? Tanong si Shana, bata yan Sa palagi sisigaw ako lang. Gusto ko lang sumigaw. Nakabati. So kaya sumisigaw kayo, may mensahe kang gustong emphasize. Sabi dito, ito, ang Diyos to hindi ako OA. Hindi naman sabi dito. Galit na galit ang Diyos dito. Ngayon sinasabi, mali yan. Yung mga preacher niya, ganyan yan. Mali yan, magsisi na kayo. Galit ang Diyos. Ay, galit daw ang Diyos. Ganyan pa yan sa trabaho, nagagayon ng madalas Wala ka pa sinasabi. Oy, si Ace, hindi uminom yan. Magagalit ang Diyos. Siyempre, pag gano'n, anong gagawin mo? Pero, nung bata-bata ako ganyan, inipong ko lang yun, Lord, ano ba to? Pero ngayon, naintindihan ko na. Sabi dito, sa halip ng mahiya, magpag gano'n, mahihiya ka na. Meron dyan, hindi umiinom, hindi nagmumura. Mahiya ka na dun Ito, matindi, may preacher, narinig nila yung preaching. Ano? Ang sabi ng Diyos? Nahiyaman lang ba sila na ginagawa ng abomination? Parang last week, di ba, nang ginagawa doon, yung napag-usapan ng mga sexual sin din yun Adultery, di ba, last week? Ang tagis na ng mukha nito. Ang hirap pong i-deal ng ganyan sa church pag talagang sa bagay. Kasi pag kalasalanan din ng pastor, hinayaan mo lang. Minsan, tindi na pala na ginagawa ng Pero ang hirap i-deal nun, bad. Huwag mong gawin pa, ang hirap nun. Anyway, sabi lang ng Diyos, hoy, ginagawa mo yan, hindi ka ba nahihiya? Ang Diyos nagsabi niya na,
Oh, ang sabi pa? Nay! Hindi! They were not at all ashamed. Walang hiya. Ni kahit konti. Neither could they blush. Alam niyo yung blush? Sa mga bata kasi magbata pa, sensitive yan eh. Uy, crush ka daw niya, no? Namumula na yan, no? Nahihiya kasi, di ba? Crush. Nagbablush. O kaya naman, napahiya din. Pwede rin ganun. Nagbablush ka, di ba? Namumula-mula ka na kasi nahihiya ka, ramdam mo, di ba? Itong mga to, hindi na nag-blush. Walang pakialam, walang hiya. Basically, walang hiya. Therefore, they shall, Therefore, they shall fall among them that fall. Patay itong mga to. At the time that I visit them, they shall be cast down sa ito. Yung sabi nga kanina, matay sila, karamihan. Nasa nation. So, yung Israel ngayon po, alam nyo, baksak na baksak yun. Alam ng tao yung kakahiyan nila eh. Doon minsan nakapansin ko iba, binabago talaga yung history. Kaya kaya naman sila nag-ano ng history, kaya sila nag-flock doon sa Israel kasi pino-persecute sila. Parang ang babait nila, kaya sila baliktad. May dahilan po ba't sila pino-persecute pag tinignan niyo yung history. Mga loko-loko pala yung mga yan, Israel. Alam niyo ba yun? Tapos ngayon, yung mga Kristiyano, naloko pa. Baliktad. Kaya ako di ako makapag-timpi pag ganyan eh. Dahil naloko eh. Kawawa. Ginoy mo, papalitan mo pa yung profile mo, I stand with Israel, tapos may hexagon doon. Alam mo ba yung hexagon sa demonyo yon? Dami naloko dyan. But anyway, nakasunod pa ba kayo? So yan, sabi ng Panginoon, ito maganda dito, nung may pag-asa pa at least yung iba sa kanila eh. Ganun naman kahit tayo may sinabihan ka dito, huwag mo assume agad na wala ka ng pag-asa unless talagang pinaalis na kita dito. Magsasabi, hoy, umalis ka, hindi ka tanggap dito. Iba yun. Masabi sa kanila, stand ye in the ways and see and ask for the old paths. Ito yung ginagamit ng dating daan. Kaso hindi naman dating daan to, dating mga daan. Ito mga iglesia ni Manalo talaga, tsaka iglesia Soriano, hindi mapansin yung Yung kasi, iglesia ni Manalo naman, Romans 16:16. Iglesia ni Cristo, hindi, mga iglesia ni Cristo yon. So, ang church kasi, may church dito, mga local, parang tayo, Baptist. Meron tayo doon, may sa Masinag, meron dito. Church yon. Iglesia ni Manalo, hindi sa kanila, buong church yon. At yung mga iglesia, ikaw yun, iglesia ka. Wala eh. Ito naman, old paths, dating daan, dating mga daan. No? Medyo maliit na bagay lang. Nakakatawa lang na ewan. Anyway, yung mga dating daan, hindi yung dating Soriano Ito kasi madalas sa hindi lagi pero madalas sa hindi. Kahit sa kantahan, minsan, kung sabi natin ikaw ay naliligaw na, mga bata, pwede ka tumingin, ano bang ginagawa nila dati? Amen? Yung mga matinong church, anong ginagawa? Yung mga tinong Kristiyano, anong ginagawa nila? Tumingin ka doon sa ginagawa nila dati. Kung nakikita mong paano ka na, tawag dito, napapaliwara ka na, ito mga churches na kaya hindi natin in-experience, sinasabi ko lang, may kilala ako, may kaibigan akong ganyan. Hinahamon ko lang siya, ano ba yung naggagawa? Saan nyo ba nakuha yan? Humiwalay nga sa Pentecostal kasi alam nyo mga yun eh. Ngayon, anong gagawin nyo dapat? Mga Baptist, okay talaga yun naman pala ba't di ka pa bumalik dito? Or at least, magbilong ka sa... So kahit sino to, applicable sa atin to. Pag naliligaw ka na, napapansin mo na parang mali yung aking dinadaanan, pwede mong balikan yung mga old paths. Again, especially Bible, old na to Tingnan mo, yung matino, or kahit sa lipunan. Magtanong ka lang na, bata ka, magtanong ka sa matanda. Most probably, hindi ka naman nililigaw halos niyan Halos bihira na lang yung sobrang loko-loko na mapayuhong ka ng something na mali. Yan, alamin mo yung old paths and then the good way hindi yung old paths na evil way. Then walk therein and you shall find rest to your souls, but they said, we will not walk there. Ang tigas talaga ng ulo, no? Nakita ba yung ginawa dati mga churches dati? Ganito ang ginawa nila sa ating mga Baptist, yan ang pattern din. Pag nagbago ng translation, pag umikli ang suot, at pag may hasayawan na, tsaka yan. Yan yung madalas sa tatlo.
pansinin nyo yan lagi. Pag yung churches, yan, si ano nga, di ba? Si Gary V, di ba yan? So, ingat tayo doon, kaya tinatawanan natin. Pero kasi tayo alam pa natin. Dati si Pastor, particular din siya dati dyan. Maniwala kayo. So, yun. So, mag-ingat. Ay, huwag tayong ganyan. Hindi. Matigas ang ulo. Anyway, tuloy ko lang ha. Haba pa nito eh. Also, I set a watchman over you saying, hearken to the sound of the trumpet. But they said, we will not hearken. So again, tapos yung trumpet na yan, silver trumpet, yun ay pangtawag. Ngayon, sa panahon natin, sinabi rin natapos din natin sa Isaiah, di ba? Sino daw yung parang trumpet sa church? Yung pastor, di ba, nag-preach yan, di naman, again, sabi ko natin, di ako sumisigaw naman ang sisigaw. Gusto ko sumigaw. Sisigaw. No, bata. So, kaya sumisigaw para malaman nung nakikinig, seryoso to. Ay, importante to. Sabi nyo, binigyan ko na kayo ng mga watchmen eh. Diba? Magsasabi siya ito, tama, ito mali. Yan. At ayaw pa rin makinig. So, nakikita nyo na kung saan papunta to. Mamaya sa reprobate nga. May mga tao daw ganun. Karamihan sa Israel, ganun na. Judah, saan pupunta yan? Therefore, hear ye nation and know, O congregation, what is among them, here, O earth? So, medyo ina-address siya na sa karamihan. Ibig sabihin, ito yung nasabi ko lagi sa inyo. Nung nagbabasa tayo ng Bible, sa Israel lang yan eh. O paano ngayon? Kanina, yes, sa Jerusalem, sa Benjamin. Ba't ngayon? Sa buong earth na. Kasi example sila sa atin. Amen? Kaya makinig din. Hindi sa kanila lang to, sa atin din to. I will bring evil upon these people. Nakita nyo, sa kanila, pag tinignan natin, ba't kaya ginawa sa kanilang Diyos yun? Makikita natin mamaya. Yan ang tanong ko ng bagong Kristyano, okay, ba't puro Hudyo na lang yan dito? Example sila, matututo ka doon. Pag sila'y panutusahan, huwag mong gawin yung ginawa nila. Pag sila'y pinagpala, gawin mo yung ginawa nila. Ganun kasimple yun. So bakit sila bring evil upon these people, even the fruit of their thoughts? Because they have not hearkened unto my words, nor to my law, and rejected it. Ayun pala. Hindi sila nakinig sa Bible, sa salita ng Diyos, hindi sila nakinig sa Diyos, ni-reject nila, kaya sila pinalo. Ganon din kayo. Amen? Ganun tayo. To what purpose come there? To what purpose come it there to me in incense from Sheba and the sweet cane from a far country? Your burnt offerings are not acceptable, nor your sacrifices sweet. So, alam niyo po yung mga incense? Di ba sa Bible question, di ba? Mayroon pa nga doon, matapos siya lang ata, yung incense, bawal gayahin. Kasi sobrang bango, gusto ng Diyos, ma-associate lang sa Kanya yon. Ngayon, parang pag gumagawa tayo ng mabuti, o parang ganyan yan eh. Mga naamoy ng Diyos, na maayos ka, ang Kristiyano pa siya, maayos ka, anak ng Diyos. So ako, kaya nga, minsan literal na amoy niya, minsan naamoy ko kayo eh. Eh, di ba? Kaya sabi siya, maligo, di ba? At ibang bagay pa yan, ha? Pero pwede rin yun. Imagine mo, magkakasama tayo sa van, tapos ikaw. Amen? Amen. Ano kaya nyo mag-amen, ha? Illustration pa lang yan. Ngayon, ganun din dito. Ang Diyos kasi parang, nakaamoy ba tayo ng Diyos? Sort of, yeah? Pag maganda yung ginagawa mo, maganda yung labas ng bibig mo, naaamoy ka niya, lalo pag nag-soul winning ka, naaamoy yan ng ano dyan, parang illustration dyan, or tawag dito. Kalimutan ko yung term. Basta, parang parallelism. Amen? Pag naglilingkod ka, para ka nag-offer ng burnt offering, naaamoy ng Diyos yun. Kaya sabi dito, yung burnt offerings is not acceptable. Kasi nga, yung isa kanina, peke na, yung iba, basta na lang, di ba? Kung ikaw dati, nag-soul winning kang maayos, mahal mo yung kaluluwa, pero ngayon, kaysa naman di ako mag-soul winning, kasi baka pagalitan ako eh. Basta-basta na lang. Yun ang offering na hindi ka tanggap-tanggap sa Diyos. Amen? Tuloy ko lang, patapos na tayo. Thus said the Lord, behold, a people coming from the north country. Ito na mabilanggit lang yung mga paparusahan kayo. Kasi nga, yung inyong offering sa akin, hindi nakatanggap-tanggap. Hindi nyo pwedeng lokohin ng Diyos eh. They shall lay hold on bow. Okay? Bow tayo ng bow eh. Bow, ha? Bow and spear, they are cruel. They have no mercy. So parang last week din. So tinatakot sila kasi gano'n naman talaga, may pakialam ba yung
Yan, binomba nga yung ano, di ba? Nang pakialaman niya kasi minsan judgment din ng Diyos. Anyway, they ride upon horses in array as for men, for war against thee, O daughter of Zion. We have heard the fame thereof, our hands wax feeble. Ano yung sabihin? Natakot na sila, di ba? Parang yan ang bali-balita ngayon na naman dyan. Naku, takot na tong itan kasi binomba sila eh. Gano'n minsan ang Diyos, napalo ka. Ay, matigas ang ulo, pinalo. Kala ko okay lang yun, gano'n eh. Napalo ka ngayon. Anong nangyayari sa'yo, di ba? Yan. So sana magtino na. Hindi yung titigas ka pa. Gano'n din sa Israel eh. No, nagtino lang sila, hindi naman sila magiging reprobate eh. Kaso wala. Anguish had taken hold of us and pain as a woman in travail. A woman in travail, nanganganak yun eh. Nahirapan ba siya? Hindi naman. Mabait yun, ibig sabihin. De hecho. Pero isa sa madalas sa Bible kasi napakahirap daw niyan. Amen? So go not forth into the field, nor walk by the way, for the sword of the enemy, and fear is in of the side. So parang again, tinatakot sila ng Diyos. Kasi totoo naman, pag ikaw, wala ang blessing ng Diyos sa'yo, takot ka eh. Pwede ka ba bang, sino magmamotol dito? Wala naman sana. Ang lalakas ang loob niya mga yan eh. Ang bibilis pa. Isang sagi lang sila, lilipad ka eh. Hindi mo nag-iisip tong mga to. Ganun daw yan, pag wala kang protection ng Diyos, alam mo may kasalanan ka, hindi ka right with God, matatakot ka talaga. O daughters of my people, gird thee with sackcloth. Ito na yung dapat gawin. So ito, madalas nakabangin sa Bible to. Ano yung sabihin ng gird thee, tali, or magsuot ka ng sackcloth? Ano yun? Di ba, pansinin mo yung mga taong mapoma. Mapoma kasanlibutan. Poma yan eh. So damit agad ang inuuna niyan. Alam niyo ba, sino mahilig sa damit dito? Wala namang masama kung masyadong ano. No? Pero yun ang inilustrate kasi madalas siya sa Bible. Pag sila ay nagmo-mourn, okay, malungkot sila, pinapakita nila lang malungkot sila, talagang nagluluksa sila, ginagawa nila, nagsusuot sila ng sackcloth. Sackcloth po parang walang parang ano lang yan, parang basahan lang yan na ito susuot ko. Bakit? Kasi nga, kahit sa church mo, pansinin nyo, ito na ito, nag-preach na ako. Imagine nyo kung meron pa ditong parang di tinatablan, yung nakakasama ng loob yun. Doon ngayon, iba na mga style, puro patawa eh. Kaya wala rin nangyayari. So pag nalaman mong mali ka, anong dapat mong gawin? Ako sa mga anak ko, pag pinalo ko na tumatawa pa, tanong nyo, nung natutuwa ba ako? Tanong nyo sa kanila, kayo din. Kahit naman sila sa atin, pare-pareho naman yan eh. Hindi lang sa amin yan eh. Pero yung lalo kang yayariin. At kung hindi ka naman yariin, saan pa lagi sasabi sa inyo, minsan hindi ka pinapalo, may mawawala sa iyo, mga opportunity na mawawala sa iyo. Ayun, so, ayan, sabi ng Diyos, kaya ang dapat mong gawin, pag nalaman mong mali ka, magpaka-humble, amen, yung mayabang ka pa. Again, nasa church, nila, sana wala sa inyo. Diba na, nahihiya na nga yung mag-church yung iba daw. Kasi kaya, ganun yun, ramdam nila yun eh. Eh, paano kung maraming ginawa kang mali? No? Nayabang mo pa. Nakakasira ka lalo nun. Pag hindi ka napansin hindi ka nasabihan. So anyway, sana nakukuha siya, sabi ko, magpakababa tayo sa Panginoon. Amen? Eh, lahat naman tayo, sa iba-iba lang degree tayo, iba-ibang aspeto. Sana walang mayabang sa atin. Amen? Minsan dyan, nakikita kahit sa attendance, minsan sinasabihan mo na wag maingay. Hindi mo alam kung hindi nakikinig. Doon pinapakita ng respeto, yung respeto eh. So ganun din yan, sa lahat ng ating pinag-aaralan, napakasimple, babae, palda, ayaw. Again, hindi kita pwede pilitin eh. Sa pananalita mo, soul winning, lahat ng ginagawa natin, napakita natin kung tayo sumusunod ngayon. Kung hindi ka sumusunod, napahama ka. Again, iba-ibang level to. Binibilisan ko na lang kasi nakukuha niya naman yung idea eh. Okay. Nasa na ba ako? Yan. So, wallow thyself in ashes. Pag sinabing wallow, medyo again, exaggerated ng Bible eh. Pag sinabing wallow, parang naglulublob, di ba? Madalas sa wallow dito yung mga, so, naalala nyo, si Peppa Pig, ilala nyo. Yung potek, ganyan yan eh. Obviously, nakakadiri putik, pero baboy yun eh. Pero tayo daw,
Sabihin natin maayos ka ito. Sino maayos ang suot ngayon? Si Julia ulit, di ba? Maayos yung gusto mo magsusuot ka ba ng alikabok? Pero yun nga, yung equivalent yung pag magsusuot ka ba ng yun, kasi nga, ang equivalent ng ina-explain dito, yung malungkot ka pag ikaw ay may kasalanan. Dapat. Amen? Amen? Hindi yung masaya ka pa at parang wala nangyari. Yun. So, yun. So, kung may kasalanan ka daw, basically, pinasabi ito, mag-repent ka. Okay? Bago ka, make the morning. Yan. So, hindi yung masaya ka pa sa kasalanan mo. Wala pa pakialam. As for an only son, yung tukoy dyan, namatay yung anak mo, 4 anak mo, malungkot ka doon, di ba? Eh, paano pag nag-iisa pa yung anak mo? So, kinukumpara ka lang, pag isa lang yung anak mo, tapos nawala, ganun ka dapat kalungkot daw. Ini-exaggerate ng Bible, pero sana makuha natin ibig sabihin. Most bitter lamentation. Kasi nga, dami nilang kasalanan over the years eh. Kung sila ipapatawarin ng Diyos, sa mga panahon ni Daniel, nag-pray yan sa Panginoon eh. Isa, ganun ang laging panalangin. Patawarin nyo kami, napakasama namin. So, kahit tayo as a church, kung meron, ganun dapat ang attitude natin sa Diyos. Amen? Mag-sorry ka, sorry, totoo. For the spoiler, shall suddenly come. Yun nga, yung spoiler, tinutukoy na, pagparusa sa kanila, darating yan. Huwag kang alam mo, walang gera, alam mo, walang iya sa akin, mayaman na ako, hindi maubos ang pera ko. Nag-smart ako eh. Hindi daming pera yan, di ba? Hindi mo masasabi. Amen? At pray natin si Ian, palipat-lipat kasi yun eh. As Jamie, nako. Huwag tayo mayabang sa Panginoon. Amen? I have set thee for a tower and a fortress among my people, that thou mayest know and try their ways. Sino tinutukoy doon? Yun ang sa Jeremiah at sa Isaiah eh. Hindi yan mahirap. Sino ba yung, kung nagkakagulo na nga, makasalanan lahat, sino tinutukoy doon? I have set thee. Isa lang. So si Jeremiah yan, o yung katulad ni Jeremiah, na minsan feeling natin tayo ay nag-iisa. Di ba ganyan yan eh? So, pag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, para ka daw nilagay sa tower. And a fortress among my people. So, pag ikaw, gano'n sa church ko na, lahat tayo tinatama ng soul winning dito, tapos ikaw yung ginagamit ng Diyos. Hindi ka basta-basta pwedeng galawin yung mga yan. So, subukan nila. Amen? O tayo naman, among many churches, tayo church natin yung maayos, for example, hindi tayo magagalaw niya mga yan. Yun ang sinasabi dito. Yung mga lingkod ng Diyos, kahit loko-loko ng karamihan, may depensa ka. Okay? That thou mayest know and try their way. Ayan. So, ikaw naman, pag ikaw na yung ginagamit ng Diyos, tingnan mo rin yung mga way nila, may kita mo yung kaya ito. Madalas, ito kwento alat dito, napansin nyo ba yun na? Napansin nyo ba yan? Pansinin nyo yung mga, mga hindi Kristiyano, o yung mga nasa kulto, makikita nyo, iba yung paraan nila. Iba yung sa Bible, regard nila, pangunawa nila. So, huwag ka mag-discourage. Galing ko lang, malapit na. Ito na. They are all grievous. Pag sinabing grievous, ano yung grievous? Ulit-ulit to, parang kailan lang. Grabe ka naman. Grave. Ganun ba yun? Grievous. Talagang grabe to. Grabing revolter. Ano yung revolter? So, hindi masamang mag-rebelde pag yung evil empire nga, di ba? Madalas ganyan naman. Pero sa Diyos, mag-rebelde ka ba sa Diyos? Ang tindi mo. Wala kang si Dathan and Abiram. Si Korah, tsaka si yan. Walking with slander. Sa panahon natin, yan ang anak ko. Ako ina-assume ko minsan, may mga pag mature na tao, yung mga pastor, ganyan. I-expect mo ba sa pastor na sinungaling tsaka naninira? I-expect mo ba yon? Kasi siya ang una nakakaalam nun eh. Nag-pastor ako parang may ganun din palang pastor. Naniniwala ba kayo? Matindi yan. So ako hindi pa nga masyado pero may mga kilala ko ganun. Grabe, may sariling kwento yan. Nakakala mo ilabot, kala mo totoo.
Ini-slander. Pag sinabi slander, sinisira yung puri ng ibang tao, sinungaling, at sobrang sama kasi sisirain mo ba yung mabuti? Kasi si Ray, napakatinong Kristiyano. Iyan pa yung sisiraan mo, tindi mo naman. May mga ganun. Eto, galit na galit ng Diyos dito. Walking with slanders. They are brass and iron. Yun, hindi ko alam kung bakit brass and iron. Siguro, tigas na mo kasi siguro ganun. Hindi ko ano eh. Siguro ganun, tigas naman ito. They are all, yun, alam natin yung corruptors, di ba? Alam mo kasi pag hindi, kunwari agad, si Rain yung matinong Kristiyano, tapos si Christian yung hindi. Gusto namin sirahan si Rain. Corruptors din tawag dun eh. Kukwentuhan namin, Stephen, alam mo si Rain, ganyan yan. Kinukurap mo ibang tao. Amen. Alam niyo kasi nung alingan, malalayan, pero lalo na pag yung maganda, hinisira mo. Malalayan. Ako, nung mapasto tayo, isa sa mga alam ko, darating at darating yan eh. May nagsabi nga sa akin, ganun. Pasto, kala ko, false teacher ka eh. Medyo masakit yun. Kasi yun pala, siguro may mga nagsasabing parang ganun. O gano'n kasi, ginagawa mo na yung kalooban ng Diyos, sakripisyo ka pa, tapos ikaw pa yung masasabihan ng ganun. So ngayon, maganda yan, kasi kung, ang ano mo si Jesus, alam mo na hindi ka dapat masyadong ma-act dyan. Ganun talaga eh. Amen? Amen. So, iniisa-isa ko lang para alam niyo expect nyo. Patapos na tayo. The bellows. Ano yung bellows? Hindi ko rin na ano to Isa kanta natin pag siya, billows pala yun ha. Billows para mga wave yan. Kaya pag bellow, yun natin, yung applicable. Yun ba yun? A shout deep voice. The bellows are burned. Itong alam ko, yung lead po yan ha, hindi lead. Okay, lead is, again, bakal yan, no? The lead is consumed by fire. So, nakita nyo agad yung irony doon. Ang lead, di masyadong maisunog yan, eh. So, sabihin, sobra yung parusa niyan. Okay? Ito na, yung founder naman. Alam niyo yung founder. Ano yung founder? Ito po yung... Ano yung founder? Ito yung nagtatag. Iba yun. Itong tinutukoy dito, puro kanina pa, puro bakal eh, di ba? Burned, lead, and then melt. So yung founder po, tandaan nyo po ito po yung nagme-melt ng ano. Yung gumagawa ng madalas ang kanyang is mga bakal. Okay, ginto man yan, silver. Kaya mamaya silver tutukoyin dito eh. So pag ikaw ay nagme-melt ng ano man yan, iron, copper, brass, para may gagawin ka, di ba? May gagawa ka ng baso, gagawa ka ng ano man. So hindi pa madali yan eh. Pero sobrang init, papainitin mo muna yun bago mo i-shape sa kung ano i-shape mo. Kaya pa sabi dito, negative eh, the bellows are burned. Hindi na sigot yung ating bellow, no? Kung ano man yung bellow na yan, saglit na lang po tayo. Ilakas pa ba kayo? Ano makuha natin? Hindi yan, hindi yan ilalim bellow, hindi below Loud. Iba to eh. Kasi sabi ko minsan, noun yan eh. Sino na? Bellow, verb, hindi yan. Noun. Yan ba yun? Parang pay-pay. Yan ba yun? Roar. Okay, more on sound eh, pero hindi, iba yun eh. So, bowl, bellow. Kasi yung noun kanina, ito, bellow na. Anyway, assignment. Ha? Wala eh. Limitado yung dictionary na. Pero kung ano man yan, baka mga Tagalog, very good. Metal din ba yan? Natin, 29. At ang panghihip. Galing Ang panghihip ay humihihip ng malakas.
The bellows are burned. Ibig sabihin, again, nagtutunaw sila ng bakal, yung mismong nasunog. And the lead is consumed by fire, and the founder melt in vain, for the wicked are plucked away. So, not plucked away, sorry. Sabihin nung parang walang kwenta yung ginagawa mo kasi, again, sa paggawa ng, last time pinakita ko sa inyo ng gold naman yan, di ba? So, kaya mo iniinitan yan para mahiwalay yung puro sa dumi. Paano kung ayaw talaga? Ayaw maghiwalay. So, babaliwala ngayon yung ginagawa mo. Hindi pwede yun. Okay? Kaya sabi dito. Kaya, anong tinutukoy ngayon dito? Balik tayo sa context, yung Israel at yung Judah. Itong mga ayaw talagang makinig sa Diyos, ay ang napakabuti salita ng Diyos, katotohanan, pati history nila. Wala na silang gagawin, susunod na lang sila, mag-aral, magpakaani sila, mali nila, iwanan. Ayaw pa rin. So mga reprobate niya, sabi niya, reprobate silver shall men call them, because the Lord that rejected them. So yun yung pag ni-reject, again, pastor, yung iba, again, may remnant hindi naubos ang Israel na walang kakwenta-kwenta, hindi. Kaya naipasa sa atin yung Bible, yung utos ng Diyos, yung mga katuruan, may mga natira. Kahit sa mga churches, ganyan po yan. May mga pastor din, nag-compromise na after how many years, yumaman, ano man yan, compromise na, may natitira. Salamat sa Diyos. So, hindi na uubos ang church, hindi na wala ang tunay na church. Nakakabaligtad na sinasabi ng mga restorationist. Ewan. Anong lesson dyan? Nabanggit ko na kanina, may mga taong ni-reject na, ingat tayo, kasi again napaliwanag natin, mga bakla, hindi naman pinanganak na bakla yan. Yung reprobate, hindi yan pinanganak na reprobate. Naintindihan? Wala akong sinasabing gano'n, yung mga Calvinist gano'n. Tayo, hindi. So, lahat tayo, minahal ng Diyos. So, may pag-asa tayo, bata, pero, unahan yan Inuunahan ka ng demonyo, inuunahan natin sila ng salita ng Diyos para maligtas, at pagligtas na yan, hindi na yung magiging anak ng demonyo. Di ba? Ligtas na yan. Pero yung iba, unahan, ayaw pa. Lalo po yung may mga contact sa atin, masinin nyo, yung mga nanggaling dito, minsan, mas malala pa sila Minsan, pag talagang tumalikod dyan, then, nagwala. Maraming mga Kristiyano, again, yung kwento lagi sa yung satanista daw, yung unang satanista na nagtatag ng Church of Satan. Alam nyo ba kung ano siya dati? Hindi siya atheist, Kristiyano daw siya. Hindi ko na alam kung ano, basta Kristiyano daw yun. Kaya siya head ng choir ng anong church. Ito yung Kristiyano ngayon, satanista. Ganun po yan pag tinanggihan mo yung tama. Pansinin niyo yan. At marami magaganyan. Kaya pag kinausap mo yan, bakit ka naging ba't ka galit sa Kristiyano? Kasi may kwento lagi yan. Kasi kilala ko ngayon, dati sa church, ganyan Mali naman yung interpretation. Ngayon, minsan ay madalas OA. Para namanggit ko sa inyo, anak ng pastor, napaagad na nung nila. Ba't malala pa sila? Ibig sabihin, tinanggihan nila yung mabuti, nag-inarti-anerte, lalo silang mapahamak ngayon. Kasi pag tinanggihan mo yung lesson nila sa idolatry, bakit pastor, para sa palagay mo, bakit may sumasamba sa anito? Diba, napakatanga naman, ba't ko sasambahin yung ginto, yung kahoy? Kasi tinanggihan nila yung tunay na Diyos. Amen. Pinapakita nila yung rebellion nila sa tunay na buhay na Diyos, para magalit ang Diyos, sasamba sila sa ganyan. Alam nila na nagalit ang Diyos doon. Kaya sila yung mapahamak doon. Pansinin niyo po yan. Ganun din dito. Tapusin natin sa lesson sa ating practical. Pag ikaw tumanggi-tanggi ka dito, luturuan ka ng tama, mas magiging malala ka. To some degree, sana ligtas ka talaga. Pero kahit ligtas ka, malala po yung mga taong pinipili nila yung kalaban ng Diyos. Pansinin niyo yan. Laging ganun. Napansin ko Kaya magpaka-humble ka na lang. Kung di naman, di ba? Talaga may mali ka, nasabihan ka ng mali na, pahiya ka, sino ba namang hindi? Sino sa palagay niyo hindi napahiya? Kahit mga pastor, nanggaling yan doon, lang sila, in-endure nila. Amen? Ginawa, pinili nila yung tama. Ganon din tayo lahat. Amen? So marami tayo natutunan ngayon. Of course, sana walang reprobate dito, pero pag nakakita kayo, hindi nyo alam gagawin nyo, umiiwas na lang kayo. Amen? So, pero better, kung mas magmamature kayo, turuan natin yung iba na hindi na maging ganun. Yung mga bata, mag-soul winner kayo, walang pwede magsabi sa'yo, wala kang pag-ibig naman.
yung bakla, ba't hindi mo na lang mahalin? Minahal ko nga, mas mahal ko nga sila sa iyo eh. Kasi soul winner tayo eh, men. May pinipili ba tayo? Dahil mayaman, mahirap, lalaki, babae. May bakla, magbata yan. Naisyalan nga natin, di ba? Kasi hindi ka pa sigurado eh. Kaya wala magsasabi sa atin dito na wala kayong pag-ibig. Inuunahan na natin yung mga para hindi na maging reprobate. Ganun yun. Kaya pag ginagawa mo na wala magsasabi sa'yo na yung tamad-tamad ka, minsan, may hirapan ka rin sa bagay na yun. Kasi pag hindi ka naman nag-soul winning, extend ko lang ng konti ha. Hindi ka nag-soul winning, tapos pero nakuha mo yung lesson ngayong gabi. Hindi mo yung reprobate, ganun. Hindi tuturuan mo yung iba ngayon. Alam niyo ba yung bakla, walang pag-asa yan. Pwede kayong balikan yan. Ibig mo sabihin, wala ka siguro pag-ibig dyan kasi ayaw mo masyadong gusto mo sa impyerno. Hindi ko sinabing gusto sa impyerno, kaso nga, hindi makita sa'yo. Pag soul winner ka, walang babalik sa'yo yan. Anong babalik sa'yo yan? Hindi ka mapagmahal? Alam mo bang ilan ang nawin ko sa Panginoon? Hindi pinagyayabang ha, practical ano lang yun. At hindi yan sabi ko. Yan ang patunay natin na talaga ng totoo. Hindi alam natin at alam ng lahat, hindi madali yun. Pero, wala silang ibabalik. Amen? Kaya yun, yung gawin natin. Hindi lang para may masagot ha, pero yun naman talaga ang balance dun eh. The more na soul winner ka, na pagmahal kang totoo, the more na galit ka rin sa mga ganyan. Kasi sila yung nagpapahirap sa atin, tsaka sa tao eh. Ba't nahihirapang maligtas yung iba? Kasi kayo, di tinatanggi yung bakla. Yun, naloko na sila. Nagigets nyo ba? So, wala tayong time, pero at least sana nakakuha yung reprobate. Diyan po nanggaling yan. And then later, hindi mo nagbago yung ibig sabihin sa King James, no? So, ayun. So, again ha, last. Sino sinasabihan yung reprobate dito? Silver? Israel, Judah. So, sino ngayon yung Israel? Christians. So, ibig sabihin, kahit sa kalipunan natin, pag hindi nagtapat, okay, pag hindi ligtas ha, kasi again, hindi mo alam eh, bakit magkakapatid to, 4 to eh. Hindi mo alam, kaya lang andyan si Unari lang. Kasi ang ano dyan, leader si Tricia eh, di ba? Hindi mo alam, si Mark pala, kaya andyan lang sa ate niya, Unari lang ha. Hindi mo alam. Kaya siguraduhin nyo, kilala nyo ang Panginoon. Anong pala tayo sa Kanya, so yun naman ang ano sa atin eh. Hindi ka na maiging reprobate niya. Pero, huwag kang pumilos din ng reprobate. Amen? Ayun. Okay, so let's pray. Lord, maraming salamat po Lord sa chapter 6 ng Jeremiah. Yung lesson na ito na makuha namin na. Iba din naman, makapakinig. At least, makuha yung napakalinaw na example sa Bible, yung sa Romans 1. And even dito, Lord, ang context niya ay people of God. Kaya hindi sila lahat doon ay nakinig. Karamihan nga sa kanila. So, they are rejected as a nation. Therefore, sila ay pinalitan, Panginoon. Pero may nagpursige pa rin, mga remnant. I pray na ganun kami, Lord, sa aming lipunan, even among churches, even among Baptist, Panginoon. Yung iba man ay ma-reprobate, Panginoon. Kaunti lang naman yan, pero I pray na ma-expose yan at matulungan yung iba. Of course, nakakaawa, Panginoon, mga kaluluwa. Sila po sa impyerno, even worse, gamitin sila ng kalaban yung Panginoon. So I pray, makuha namin to, Lord, at paniwalaan. Exactly din, malaman namin ang exactly paano ito i-preach. At again, para makatulong kami, Lord, sa mga tao sa paligid namin, Panginoon. Ligtas man yan o hindi. Kailangan po, Lord, kayo mag-iingat sa bawat isa, Panginoon. Kayo malo natin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.